Ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, kaya rin itong kamtin. Tila kakatwa, hindi ba? Ang sabihin kayang baguhin ng isang simpleng ideya sa isip ng isang tao ang buong buhay. Ngunit ano ang mas kakatwa? Ang maniwala kang makapagbabago ka, o ang magpalipas ng isa pang 10 taon na nagrereklamo sa parehong problema, umaasa na magbabago ito ng kusa. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo kung bakit ang isang maliit na pagbabago sa loob mo ang siyang susi na maaaring magpabago sa lahat ng bagay sa buhay mo. Napag-isipan mo na ba kung gaano karaming bagay ang tinitiis mo araw-araw, nang hindi mo napagtatanto na ang maliliit na pagpapatawad na ito ang humuhubog sa iyong buhay? Ang sweldo na hindi nagbabago sa loob ng maraming taon, ngunit patuloy mong tinatanggap dahil matatag raw. Ang relasyon na nagpapahina sa iyo, ngunit pinipilit mong panatilihin dahil mas mabuti kaysa mag-isa. Ang pagod na katawan, ang kulang na tulog, ang paulit-ulit na gawain, at gayunpaman, sinasabi mo pa rin sa sarili mo, ayos lang, kaya ko pa ng kaunti. Ganito nawawala ang pagiging bukod tangi, hindi sa pamamagitan ng malalaking trahedya, kundi sa maliliit na pang-araw-araw na pagpapatawad. Ang totoo, hindi ibinibigay sa iyo ng buhay ang lahat ng gusto mo. Ito ay nagbabalik ng eksakto kung ano ang pinili mong tiisin. Ito ang isa sa pinakamahirap at pinakamakapagpapalayang pagtuklas na maaaring gawin ng sinuman. Sapagkat kapag naintindihan mong kasabwat ka sa kung anong nagpapahirap sa iyo, matutuklasan mo rin na maaari mong palayain ang iyong sarili. Sa bawat pagkakataong tiniis mo ang isang bagay na nagpapahina sa iyo, isang negatibong kaisipan, isang dahilan, isang ugali na pumipigil sa iyo, sinasanay mo ang iyong utak na tanggapin ang pagiging karaniwan bilang normal. At ang utak ay isang mahusay na makina, inuulit nito ang nakasanayan, hindi ang pinakamahusay. Kaya naman sinabi ni Napoleon Hill na ang tao ay nagiging refleksyon ng kanyang nangingibabaw na kaisipan, ngunit nakalimutan niyang banggitin na ang mga kaisipang ito ay nabubuo sa maliliit na gawaing inuulit mo ng tahimik, araw-araw. Isipin mo, kung sinundan ka ng isang tao sa loob ng isang linggo, ano ang makikita nila? Isang lumikha ng iyong sariling kapalaran, o isang taong otomatikong tumutugon sa mga pangyayari? Ito ang tanong na naghihiwalay sa mga nangangarap at sa mga gumagawa. Sapagkat ang kapalaran ay hindi ipinapakita sa malalaking desisyon, ito ay nagpapakita sa maliliit na bagay. Sa oras ng iyong paggising, sa ginagawa mo kapag nag-iisa ka, sa kung gaano mo nirerespeto ang iyong sarili kapag walang nakatingin. Sa bawat pagkakataong nahuhuli kang bumangon at sinasabing ngayon lang, sa bawat pagkakataong tinatanggap mo ang kaunting ibinibigay at tinatawag mo itong realismo, pinatitibay mo sa iyong isip na karapat-dapat ka sa mas kaunti. At naniniwala ito sa iyo. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Duke University na higit sa 40% ng pang-araw-araw na aksyon ay otomatikong gawi, hindi sinasadyang desisyon. Ibig sabihin, halos kalahati ng iyong buhay ay nabubuhay sa autopilot, at mas masahol pa, pinoprograma ng mga ugaling pinili mong panatilihin nang hindi mo namamalayan. Kaya naman tila napakahirap magbago, hindi ang mundo ang lumalaban, kundi ang iyong utak na ipinagtatanggol ang nakasanayan. Ngunit may isang makapangyarihang detalye rito, kung ang mga gawi ay natututunan, maaari rin itong baguhin. Nagsisimula ang lahat kapag nagpasya kang itaas ang iyong pamantayan ng kung ano ang katanggap-tanggap. Ilang beses ka nang umiti upang itago ang iyong pagod? Ilang beses ka nang nagsabi ng iayos lang, kahit malinaw na hindi naman? Napansin mo ba na ang kaunting dagdag na tiniis mo ang siyang mismong pumipigil sa iyo sa paglago? Kapag ginawa mong normal ang paghihirap, nauunawaan ng universo na maaari itong magbigay sa iyo ng mas marami pang kapareho. Para itong humihingi ng kasaganaan sa iyong mga labi, ngunit tinatanggap ang kakulangan sa iyong mga kilos. At kaya naman, hanggat hindi mo binabago sa loob mo ang iyong tinatanggap, walang magbabago sa labas. Maaga itong natutunan ni Hill. Napansin niya na ang mga matagumpay na tao ay hindi naman kinakailangang ang pinakamatalino, kundi yaong mga tumatanggi na tanggapin ang kaunting ibinibigay bilang sapat. Mayroon silang isang hindi nakikitang linya na hindi nila tatawirin, ano ang hindi ko matatanggap. Kapag nilinaw mo ang linyang iyon, mayroong kahanga-hangang mangyayari. Sisimulang respetuhin ka ng mundo sa kaparehong antas na nirerespeto mo ang iyong sarili. Ngayon, huminto at mag-isip, ano ang iyong patuloy na tinitiis na dapat sana ay tinapos mo na? Ang takot sa pagkuha ng panganib. Ang boses na nagsasabing huli na ang lahat. Ang ugali ng pagtatago sa likod ng nakasanayan. Ang pagbabagong nagpapabago sa buhay ay hindi isang maringal na gawa.
Ito ang sandali kung kailan, sa tahimik, magpapasya kang hindi mo na kailanman tatraidurin ang iyong sarili. Na hindi mo na muling magkukunwaring ayos ang lahat kahit alam mong hindi. Nababangon ka, kahit pagod, at gagawin ang susunod na hakbang dahil naintindihan mong bawat hakbang ay isang boto para sa iyong bagong pagkakakilanlan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakaligtas at ng mga nagbabago. Sapagkat ang isip ay hindi gumagana pabor sa mga nangangarap, kundi sa mga kumikilos na tila sila ay may kakayahan na. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa pagkilala ng mundo sa iyo, nagsisimula ito sa pagtigil mo sa pagtanggap ng mga bagay na nagpapaliit sa iyo. Ito ang sandali na sinasabi mo sa iyong sarili, tama na. Ang simpleng salitang iyon ay may halos banal na kapangyarihan, sapagkat ito ang nagmamarka ng simula ng iyong tunay na panloob na revolusyon. At kapag binago mo ang iyong tinatanggap, binabago mo ang iyong inaakit. Kapag binago mo ang iyong tinitiis, binabago mo ang iyong binubuo. At pagkatapos, matutuklasan mo, sa kauna-unahang pagkakataon, na ang buhay ay hindi nagbabago dahil sa pagiging mas madali nito, kundi dahil naging mas mapaghamon ka sa iyong sarili. Direktang tumingin sa akin si Andrew Carnegie, at nagtanong ng isang katanungan na magbabago sa takbo ng aking buhay. Sinabi niya, handa ka bang maglaan ng 20 taon sa pag-aaral ng sikreto ng tagumpay ng pinakamayayamang tao sa mundo, na walang matatanggap na anumang kapalit, walang garantiya, walang pangako ng pagkilala, kundi may kasiguraduhan lamang na, sa huli, matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring magpabago sa sangkatauhan? Ang tanong na iyon ay parang isang imposibleng hamon. Ako ay bata, ambisyoso, ngunit hindi rin kampante sa sarili. Mayroon akong malalaking pangarap, ngunit kakaunti ang pinagkukunan. Sa loob ng ilang segundo, nahati ang aking isip sa pagitan ng takot at layunin. Binigyan ako ni Carnegie ng 60 segundo lang upang sumagot. 60 segundo na naging punto ng pagbabago sa aking kwento. Sana ay sinabi kong hindi. Sana ay pinili ko ang landas ng katiyakan, ang ginhawa ng predictable. Ngunit sa loob ko ay may isang bagay na mas malakas kaysa takot, ang tahimik na paniniwala na ang tamang pagkakataon ay hindi na muling nagpapakita ng 2 beses. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay, ngunit alam kong ang buhay na walang layunin ay hindi sulit na ipamuhay. Kaya, huminga ako ng malalim at sinabing, ang simpleng ni na yon ay hindi lamang isang sagot. Ito ay isang deklarasyon sa universo na handa akong magpabago kahit bago ko pa man maintindihan kung paano. At ito ang maliit na pagbabago sa loob, ang halos hindi makatwirang desisyon na kumilos sa kabila ng takot na siyang nagsimula ng lahat. Ang mga taon na sumunod ay hindi naging madali. Nagpalipas ako ng mga araw sa malamig na tren, mga gabi sa murang silid, kumakain ng sapat lang para mabuhay habang nagsusulat at nag-interview ng mga taong magbabago sa mundo, sina Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt. Ang ilan ay tinanggap ako ng may paggalang, ang iba ay may paghamak. Marami ang tumawa sa aking panukala. Ngunit ang bawat pag-uusap ay nagbunyag ng isang nakatagong huwaran, isang karaniwang katangian sa lahat ng matagumpay na lalaki. Wala sa kanila ang naghintay na maramdaman na handa na sila. Lahat ay kumilos ng may pananampalataya bago ang ebidensya. At iyon ang natutunan ko mula sa pagpiling iyon, nagsisimula ang tagumpay bago pa man ang resulta, nagsisimula ito kapag ipinagkatiwala mo ang iyong sarili sa isang bagay na tila mas malaki kaysa sayo. Ilang beses mo nang tinanggihan ang isang bagay dahil sa takot na hindi ka handa. Ilang pagkakataon na ang hindi na mulaklak dahil naghintay ka na lumitaw ang lakas ng loob. Hindi dumarating ang lakas ng loob bago ang desisyon. Dumarating ito pagkatapos. Ang desisyon ang lumilikha ng lakas ng loob, hindi ang kabaligtaran. Nang sabihin kong kay Carnegie, hindi ko alam kung paano ko gagawin, ngunit alam kong matututo ako. At ito ang sikreto na naghihiwalay sa mga nakakamit mula sa mga nagnanais lamang. Ang kumilos ng walang garantiya. Ngayon, pinatutunayan ng agham ang noon ay isa lamang intuisyon. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Columbia University na kapag gumawa tayo ng matapang at agarang desisyon, ini-activate ng utak ang mga rehiyon na naugnay sa kumpiyansa at gantimpala, na lumilikha ng kemikal na tugon ng emosyonal na pagkakahanay sa bagong layunin. Sa madaling salita, ang mabilis at may pananampalatayang pagpapasya ay muling nag-ayos ng utak para sa tagumpay. Iyon ang nangyari sa akin sa araw na yon. Ang 60 segundo na yon ay nagsindi ng isang apoy na gumabay sa susunod na 20 taon ng aking buhay.
Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay hindi lamang binago ng desisyong ito ang aking kapalaran, binago rin nito ang kapalaran ng milyon-milyong tao na sumunod. Sapagkat mula sa paglalakbay na ito isinilang ang The Law of Success at, pagkalipas ng mga taon, ang Think and Grow Rich. 2 libro na nagpabago sa pananaw ng buong henerasyon. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang simpleng gawa ng pananampalataya, isang na binigkas sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako, ngunit natutunan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan, mas malaki ang halaga ng pag-aatubili kaysa sa pagkabigo. Nagtuturo ang pagkabigo, ngunit pinaparalisa ng pag-aatubili. Isipin kung gaano karaming pagkakataon na ang inilatag ng buhay sa harap mo. Ilang beses mo nang naramdaman ang pagnanais na subukan ang isang bagong bagay, magsimula ng negosyo, lumipat sa ibang lungsod, magsimula ng relasyon, lumabas sa iyong nakasanayan, at nagpigil dahil hindi ka pa handa. Ang problema ay hindi kailanman dumarating ang perpektong sandali. Ang isip ng tao ay nakaprograma upang humanap ng seguridad, hindi ng paglago. At ang seguridad ay ang kabaligtaran ng pagbabago. Ito ang panloob na pagbabago, ang pagpapalit ng ginhawa ng seguridad para sa kawalan ng katiyakan ng layunin na nagturo sa akin na ang takot ay isang senyal, hindi isang limitasyon. Ang takot ay tumuturo mismo sa lugar kung saan nakatago ang iyong paglago. Ang ginawa ko noong araw na iyon sa harap ni Carnegie ay isa lamang pagpipilian. Ngunit ang kapangyarihan ng mga pagpipilian ay lumilikha ito ng mga bagong daan sa loob natin. Kapag pinili mong kumilos, kahit walang garantiya, ang iyong isip ay muling nag-aayos sa paligid ng aksyon. Bawat hakbang na ginawa ng may pananampalataya ay nagpapamulat ng bagong lakas. Iyan ang aking napagtanto pagkatapos kong mag-interview ng libu-libong tao. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa sa simula. Wala sa kanila ang sigurado. Nagsimula lang sila. At ang gawa ng pagsisimula ang siyang nagpakita ng daan. Hindi kailanman nagbibigay ng tagubilin ang buhay bago ang desisyon. Matutuklasan mo lang kung paano akyatin ang bundok matapos mong gawin ang unang hakbang. Ang mundo ay puno ng mga taong may talento na hindi kailanman nakamit ang anumang dakila dahil naghintay sila na makaramdam ng kumpiyansa. Ngunit ang kumpiyansa ay bunga, hindi kondisyon. Kaya naman tinanggap ko ang hamon ni Carnegie dahil nauunawaan ko na ang pag-aalinlangan ay hindi kabaliktaran ng pananampalataya, ito ang nagpapagana dito. At kapag sinabi mong sa isang bagay na kinatatakutan mo, nauunawaan ng sansinukob na handa kang subukin. Madalas paniwalaan ng mga tao na upang baguhin ang kanilang buhay, kailangan nilang gumawa ng napakalaking pagbabago, baguhin ang lahat, magsimula sa wala, muling buuin ang kanilang mundo. Ngunit ang totoo, ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari kapag mas malaki ang pangarap mo, nangyayari ito kapag tinaasan mo ang pamantayan ng mga bagay na hindi mo na matatanggap sa iyong sarili. Hindi ang laki ng iyong mga pangarap ang nagtatakda ng iyong kapalaran, ito ang laki ng mga bagay na ayaw mong tolerahin. Hindi mo kailangang itaas ang kisam ng iyong buhay, kailangan mong itaas ang sahig na kinatatayuan mo. Dahil ang sahig na iyon ang iyong pinakamababang limitasyon na nagtatakda kung gaano kalayo ang mararating mo. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa maling akala na magbabago sila kapag sila ay may motibasyon na. Sabi nila, kapag nagkaroon ako ng mas maraming oras, magsisimula ako, kapag may lakas ako, magbabago ako, kapag gumaan ang pakiramdam ko, susubukan ko ulit. Ngunit ang motibasyon ay hindi matatag, dumarating at umaalis. Ang lakas na nagpapanatili ng tagumpay ay hindi ang kagalakan, ito ang iyong personal na pamantayan. At ang pamantayang iyon ay hindi nahahayag sa iyong pinakamahuhusay na araw, kundi sa iyong pinakamalal. Ano ang ginagawa mo kapag wala kang ganang gumawa ng kahit ano? Ano ang pinaninindigan mo kapag tila nagkakamali ang lahat? Dahil doon nananahan ang tunay na kapangyarihan sa sandali na kumilos ka kahit ayaw mo. Maagang naunawaan ito ni Kobe Bryant. Habang natutulog ang iba, bumangon siya ng alas 4 ng umaga upang magsanay. Hindi dahil sa lagi siyang inspirasyon, kundi dahil nagpasya siya na ang pinakamababa niyang pamantayan ay mas mataas kaysa sa pinakamataas ng maraming tao. Ang desisyong ito ang nagpapabago sa lahat. Kapag itinaas mo ang iyong pinakamababang pamantayan, ang iyong masamang araw ay nagiging mas produktibo kaysa sa magandang araw ng karamihan. At ito ay lumilikha ng kalamangan na hindi kayang kunin ninuman mula sa iyo. Napatunayan na ng agham ang epekto nito.
Ipinakita ng pananaliksik sa neuroscience na kapag inulit mo ang isang kilos, kahit walang kagustuhan, pinapalakas ng utak ang mga circuit para sa disiplina at pagkontrol ng emosyon. Tinatawag itong epekto ng neural consistency. Sa bawat pag-ulit, bumababa ang pagod at ang pag-ugali ay nagiging natural. Sa madaling salita, ang tila mahirap sa simula, paggising ng maaga, pagsasanay, pag-aaral, pagtugon sa mga deadline, ay kalaunan ay nagiging bahagi ng iyong pagkakakilanlan. Hindi mo ito ginagawa dahil kailangan mo, ginagawa mo ito dahil ikaw ito. At kapag ang isang ugali ay nagiging pagkakakilanlan, hindi na ito nakadepende sa lakas ng kalooban. Naunawaan ito ni Hill sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga taong ininterview niya sa loob ng ilang dekada. Wala ni isa sa kanila ang hinimok lamang ng damdamin ng tagumpay. Mayroon silang personal na prinsipyo, mga bagay na hindi nila kailanman nabigo sa paggawa, kahit sa kanilang pinakamalalang araw. Halimbawa, si Thomas Edison ay nabigo ng mahigit sa 1,000 beses bago imbento ang bombilya. Ngunit para sa kanya, ang bawat pagsubok ay bahagi lamang ng proseso. Hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na huminto, dahil ang kanyang pamantayan ay hindi subukan hanggang sa gumana, ito ay magpatuloy hanggang sa makamit. Ang ganitong uri ng disiplina ay nagpapabago sa imposible tungo sa hindi maiiwasan. Ngayon, isipin ang iyong sariling gawain. Ano ang hitsura ng iyong masasamang araw? Kapag bumagsak ang lahat, babagsak ka rin ba kasama nito, o maninindigan ka? Kapag sumapit ang pagod, tinutupad mo pa rin ba ang ipinangako mo sa iyong sarili? Nagsisimula ang tunay na paglago kapag ang iyong pinakamalalang araw ay huminto sa pagiging dahilan. Kapag naunawaan mo na ang pagsuko sa iyong sarili ang tanging tunay na kabiguan. Hindi ito tungkol sa hindi kailanman pagbagsak, ito ay tungkol sa hindi pagsasanay na manatili sa lupa. At narito ang pinakamahalagang punto, ang iyong pinakamababang antas, ay isang refleksyon ng iyong pagtingin sa sarili. Ipinapakita nito kung gaano ka naniniwala na karapat-dapat ka. Ang mga taong nakikita ang kanilang sarili bilang maliit ay lumilikha ng maliliit na pamantayan. Ang mga taong naniniwala na sila ay karapat-dapat sa isang bagay na mas dakila ay tumatangging tumanggap ng mas mababa. Sa makatuwid, ang sikreto ay hindi ang subukang maging perpekto, ito ay ang pumili ng isang hindi mapag-uusapang pinakamababa at ipagtanggol ito bawat araw. Maaari itong maging isang simpleng bagay, pag-aayos ng iyong kama, pagbabasa ng isang pahina, paglalakad ng 15 minuto, pagsusulat ng iyong mga layunin. Ang maliliit na aksyon na ito, kapag pinananatili kahit sa mahihirap na araw, ay muling nagpoprograma sa iyong isip para sa tagumpay. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng Harvard University tungkol sa napapanatiling gawi na ang maliliit na tagumpay na inuulit ng may pagpapatuloy ay lumilikha ng positibong paikot ng kumpiyansa sa sarili. Sa bawat pagkakataon na tinutupad mo ang isang bagay na ipinangako mo sa iyong sarili, naglalabas ang utak ng dopamine, ang neurotransmitter ng gantimpala. Lumilikha ito ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng disiplina at kasiyahan. Ganoon kung paano humihinto ang pagsisikap sa pagiging pasanin at nagiging kasiya siya. Literal kang nagsisimulang makaramdam ng kasiyahan sa pagiging disiplinado. Ako mismo ay nakita ito sa libu-libong tao na nag-aral ng aking mga turo. Wala ni isa sa kanila ang gumawa ng agarang pagtalon sa tagumpay. Lahat sila ay nagsimula sa isang simpleng pangako na baguhin ang isang maliit na ugali at huwag nang sirain ang pangakong iyon kailanman. Isang babae na nakilala ko sa New York ang nagsabi sa akin na nagbago ang kanyang buhay nang magpasya siyang huwag na kailanman magsimula ng araw sa pagtingin sa kanyang telepono bago mag-meditate ng 5 minuto. Tila hindi ito gaanong mahalaga, ngunit sa loob ng 6 na buwan ay naging mas produktibo, mas kalmado, at mas may kumpiyansa siya. Dahil ang maliit na desisyong iyon ang nagtaas ng pamantayan ng kung ano ang itinuturing niyang katanggap-tanggap sa kanyang gawain. Magagawa mo rin ang parehong bagay. Piliin ang iyong isagradong pinakamababa. Isang pang-araw-araw na kilos na sumisimbolo sa iyong pangako sa iyong pinakamahusay na sarili. At huwag itong sirain kailanman, anuman ang mangyari. Dahil ang pagpapatuloy na ito, na pinapanatili sa masasamang araw, ang humuhubog sa mga pambihirang araw. Ang tagumpay ay hindi ipinanganak mula sa ginagawa mo paminsan-minsan. Ito ay ipinanganak mula sa ayaw mong itigil ang paggawa. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming lakas, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming kalinawan. Ang kalinawan ng pagkaalam na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang nanalo at isang ordinaryong tao ay wala sa dami ng talento,
kundi sa dami ng beses na pinipili ng nanalo na huwag sumuko. Kapag itinaas mo ang sahig, otomatikong tumataas ang kisam. Dahil ang sansinukob ay laging tumutugon sa antas na hinihingi mo sa iyong sarili. Mula sa sandaling tukuyin mo ang iyong pinakamababang limitasyon at kumilos ng naayon, humihinto ang mundo sa pagsusuri sa iyo at nagsisimulang igalang ka. At hindi iyon mahika, ito ay pagpapatuloy. Ang pagpapatuloy sa pagitan ng sinasabi mong gusto mo at ng ginagawa mo talaga. Kapag nagsimulang sumasalamin ang iyong pag-ugali sa iyong mga pangarap, ang tagumpay ay humihinto sa pagiging posibilidad at nagiging isang hindi maiiwasang resulta. Ang lahat sa paligid mo ay humuhubog sa iyong isip, kahit na sa tingin mo ay walang nangyayari. Ang upuan na inuupuan mo, ang silid kung saan ka natutulog, ang mesa kung saan ka nagtatrabaho, maging ang mga bagay na iniwan mong nakakalat, lahat ay nakikipag-ugnayan sa iyong subconscious. At ang pinaka-nakakagulat ay, madalas, ang tinatawag nating kawalan ng focus o katamaran ay isang refleksyon lamang ng isang kapaligiran na hindi idinisenyo para sa iyong pinakamahusay na sarili. Ang panlabas na mundo at ang panloob na mundo ay konektado ng mga hindi nakikitang hibla, at bawat detalye ng iyong pisikal na espasyo ay nagpapalakas kung sino ka o kung sino ang sinusubukan mong huwag maging. Maagang naunawaan ito ni Napoleon Hill. Nang simulan niyang isulat ang Think and Grow Rich, lumikha siya ng isang hindi mapag-uusapang ritual. Ang kanyang kapaligiran sa trabaho ay kailangang sumasalamin sa estado ng pag-isip na nais niyang makamit. Ang kanyang mesa ay laging malinis, ang kanyang mga tala ay maingat na nakaayos, at ang kanyang opisina ay isang tahimik, halos sagradong espasyo. Naniniwala siya na ang isang magulong kapaligiran ay parang isang maingay na isip na hindi maririnig ang sarili nitong intuisyon. At sa sinadya na katahimikan na ito ipinanganak ang mga pinakamakabuluhang ideya ng kanyang buhay. Madalas niyang sabihin na ang isang organisadong pag-iisip ay lumilikha ng isang organisadong kapalaran. Ngayon, isipin ang lugar kung saan ka nakatira. Ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo? Ang paraan ng pag-aayos mo ng iyong espasyo ay nagpapakita ng antas ng kaayusan sa loob ng iyong isip. Ang isang hindi naayos na kama ang unang tanda ng isang isip na hindi pa nagigising sa responsibilidad ng araw. Ang isang mesa na puno ng mga papel ay isang larawan ng pagkalito ng isip na pumipigil sa kalinawan sa mga desisyon. Ang kapaligiran ay hindi lamang isang tanawin, ito ay isang salamin ng kung ano ang tinatanggap mong maging ikaw. At higit pa riyan, ito ay isang hindi nakikitang sistema ng pagpapatibay ng pagkakakilanlan. Kung ang lugar kung saan ka nakatira at nagtatrabaho ay nagpapahiwatig ng kaguluhan, oras lamang ang magsasabi hanggang sa umayon ang iyong pag-ugali sa pattern na iyon. Totoo rin ang kabaligtaran. Ang isang organisado, malinis, at nagbibigay inspirasyong espasyo ay hindi lamang kaakit-akit sa paningin, ito ay estratehiko. Ang utak ng tao ay tumutugon sa kapaligiran nito batay sa emosyonal na asosasyon. Kapag lumikha ka ng isang lugar na nagbibigay ng layunin at kapayapaan, pinoproseso mo ang iyong isip na gumana sa isang estado ng focus at kapangyarihan. Hindi nagkataon lamang na ang mga dakilang visionary tulad nina Steve Jobs, Elon Musk at Marie Kondo ay baliw sa minimalistang kapaligiran. Halimbawa, si Jobs ay nagpanatili ng halos walang laman na opisina, hindi para sa aesthetics, kundi para sa pilosopiya. Naniniwala siya na ang pagtanggal ng panlabas na kalat ay nagtanggal din ng panloob na ingay. At dito nagaganap ang pagbabago ng isang maliit na pisikal na pagbabago tungo sa isang revolusyon ng isip. Pumili ng isang espasyo sa iyong buhay at gawin itong refleksyon ng iyong bagong sarili. Maaari itong maging iyong lugar ng trabaho, iyong kwarto, o maging ang home screen ng iyong telepono. Tanggalin ang hindi na nagre-representa sa iyo. Bawat bagay na wala sa lugar ay isang tahimik na paalala ng isang lumang pattern. Bawat hindi kinakailangang item ay isang piraso ng iyong enerhiya na nakakabit sa nakaraan. Ang paglilinis ng iyong kapaligiran ay, sa katunayan, pagpapalaya sa iyong isip. At kapag nagsimulang sumasalamin ang iyong pisikal na espasyo sa iyong layunin, may nangyayaring hindi ka panipaniwala, nagbabago ang iyong pag-ugali ng walang kahirap-hirap, halos otomatiko. Natuklasan ng mga environmental psychologist na ang maliliit na interbensyong visual, tulad ng isang nakaka-inspirasyong parirala sa dingding, isang halaman, o tamang ilaw, ay nagpapataas ng motibasyon at pakiramdam ng kontrol sa buhay. Nangyayari ito dahil ang kapaligiran ay humihinto sa pagiging isang background lamang at nagiging isang patuloy na paalala ng iyong bagong panloob na pamantayan.
Isipin ang paggising at pagkakita ng isang parirala na kumakatawan sa iyong layunin sa harap ng iyong kama, paglanghap ng isang malinis at tahimik na kapaligiran, pagbubukas ng iyong computer at pagkakita lamang ng tunay na mahalaga. Ang lahat ng ito ay nakikipag-ugnayan sa iyong isip. Ito ang espasyo para sa aking pinakamahusay na sarili. Kung iniisip mong usapin lang ito ng panlabas na anyo, tandaan na bawat ugali ay nangangailangan ng pampukaw, at ang iyong kapaligiran ang pinakamakapangyarihang pampukaw sa lahat. Kapag nilibutan mo ang iyong sarili ng mga pampukaw na nagpapalakas ng pagtutok, kalinawan, at disiplina, naiintindihan ng iyong utak ang kilos na iyon bilang bago mong pamantayan. Ganyan nagsisimulang baguhin ng isang simpleng maayos na espasyo ang iyong pagkatao. Kilalang binanggit ni Hill, ang tao ay produkto ng kapaligirang pinipili niya. At isa itong desisyon na ginagawa araw-araw. Kung nagnanais kang umunlad, dapat mong simulan sa paglinang ng isang kapaligiran na magtutulak sa iyo pasulong, sa halip na hilahin kang pabalik sa mga dating gawi. Gawin itong isang pangako. Ngayon, pumili ng 3 espasyo na babaguhin mo, maaaring ang iyong silid tulugan, ang iyong mesa, o maging ang iyong telepono. At sa loob ng 7 araw, panatilihin ang mga lugar na ito bilang isang kanlungan para sa iyong bagong sarili. Pagmasdan ang mga pagbabago. Makikita mong tumataas ang iyong enerhiya, nagiging mas matatag ang iyong mga desisyon, at maging ang mga bagong oportunidad ay lumilitaw ng mas madalas. Ang kapaligiran ay hindi lang sumasalamin sa kung sino ka, inaasahan din nito kung sino ka magiging. Kapag nagsimulang umalingawgaw ang iyong espasyo sa dalas ng iyong bagong pagkatao, tutugon ang universo. Ang lahat ay nagsisimulang umayon ng natural, hindi dahil nagbago ang mundo sa iyong paligid, kundi dahil binago mo ang iyong kapaligiran upang patuloy kang paalalahanan sa bawat sulyap ng taong ipinangako mong maging. At kapag nangyari ito, ang tagumpay ay hindi na isang paghahabol at nagiging natural na kalagayan para sa mga nabubuhay ng may pagkakaisa sa kanilang isip, katawan, at kapaligiran. Ang rebolusyong hinahanap mo ay hindi nagsisimula sa labas, ito ay nagsisimula sa loob mo. Ito ang desisyon na huminto sa pagiging kontento sa pinakababa, na itaas ang iyong pamantayan, na iayon ang iyong kapaligiran, ang iyong mga gawi, at ang iyong mga iniisip sa buhay na pinapangarap mong tahakin. Kapag naunawaan mo ito, matatanto mong laging nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan. Maging ang isang maliit na pagbabago sa loob ay may kapangyarihang ganap na hubugin ang iyong tadhana. Kaya, bago ka magpatuloy, maglaan ng sandali upang tumingin sa paligid mo at sa kaibuturan ng iyong sarili. Tukuyin kung anong maliit na pagbabago ang kaya mong gawin ngayon, marahil isang saloobin, isang gawi, o isang pag-isip. Dahil sa maliit na kilos na ito matatagpuan ang tunay na pagbabago. Ngayon, ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Ang susunod na video sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa iyong landas patungo sa mas malaking karunungan. Tinitiyak na bukas ay mas mahusay ka ng 1% kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pagtutok mo. Inaasahan kong makita ka sa susunod na video.